Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Typhoon Marce. Si Typhoon Marce nga po ay nasa eastern section na po yan ng Isabela at tinataglay pa rin nga nito yung lakas na aabot sa 135 km per hour malapit sa gitna at meron nga yung pagbugso na aabot pa rin po ng up to 165 km per hour. Ayon po yan sa ating European Center. At ito nga po ay na-maintain nga niya yung kanyang direksyon, no? Sa ngayon, as of now, yung kanyang direksyon ay posibleng sa parte pa rin po na extreme northern Luzon at hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na ito nga po magkaroon ng landfall scenario sa parte ng extreme northern Luzon. Sa ngayon nga po, yung extension ng kanyang kaulapan ay umaabot na po yan sa eastern section ng Bicol Region at sa eastern section nga po ng Luzon, kasama na rin po dyan ng northeastern portion ng Visayas at yung mga kumpulan ng kaulapan ay nakaka-apekto naman sa may parte ng Mindanao na nagdudulot nga po ng posibilidad na pag-ulan. Dito po sa ating satellite image makikita nga natin, no, bagamat wala yung pinaka sentro niya, no, yung pinakamata bilang isang typhoon, makikita naman natin yung lawak ng kanyang kaulapan ay abot na po yan dito sa may parte ng Luzon, dito po sa may parte ng eastern section ng Visayas hanggang sa may parte nga po ng Palawan at meron nga pong makakapal na kaulapan dito nga po sa parte ng Mindanao na nagdudulot nga po ng pag-ulan dyan. Iba yung pag-iingat at paghanda pa rin nga po sa ating mga kababayan dito nga po sa kanyang cone of uncertainty sa may parte hanggang central Luzon at dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon, pagdaan po ng sentro niyan dito sa may parte ng Babuyan Group of Islands ay posible nga pong abot po hanggang parte ng central Luzon at yung kanyang pinaka-extension ng trough ng kanyang kaulapan ay posibleng umabot po yan hanggang sa parte ng Metro Manila. Kaya iba yung paghahanda sa ating mga kababayan dahil mapaminsala nga po itong si Typhoon Marce. Ito naman yung forecast track prediction ng ating European Center. So possible pa rin po, no, may pagdating niya dito sa may parte ng extreme northern Luzon, ito po ay babagal, no, at almost moving slowly, kaya mas matagal mararamdaman ng mga taga-extreme northern Luzon at northern Luzon yung bagsik nga po ni Typhoon Marce. At pagkatapos po niya by November 8 hanggang November 9, tatawirin niya nga po yung parte ng extreme northern Luzon at dadaan po yan sa may coastal water ng parte ng Ilocos region bilang isang typhoon category hanggang November 9. At pagtapos po niyan by November 10, nasa may parte na po yan ng West Philippine Sea. Sa ngayon maaari pa rin pong magkaroon ng pagbabago yung kanyang direksyon dahil nga po sa pagbugso pa rin ng hangin na nanggagaling sa may parte ng China. Kaya iba yung paghahanda pa rin nga po sa ating mga kababayan sa anumang posibilidad na magiging panibagong direksyon nito dahil ito nga po ay magiging unpredictable pa rin si Bagyong Marce. Dito naman po ay tinaas ng bagong pag-asa DST yung storm wind signal number 1 sa may parte pa rin ng Batanes, Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Isabela, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Ito naman po yung forecast track na inilabas ng bagong pag-asa DST. Halos hindi naman na po sila nagkakalayo ng European Center. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin, no, yung posibleng pagbabago pa nitong direksyon ni Bagyong Marce. Para po sa ating mga kababayan, sana po nakahanda na tayo sa anumang posibleng dulot ni Bagyong Marce. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.